Ngayong araw na ito, iraraffle po natin ang kaso, katulad din ng mga ordinaryong kaso na meron sa COMELEC para mapunta sa isang dibisyon ng COMELEC. Iraraffle ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na kanilang natanggap kahapon laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo. Ito ay para malaman kung alin sa 2 dibisyon ng komisyon ang hahawak sa naturang kaso. Layo ng petisyon na idiskwalipika ang kandidatura ni na ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na kapwa kandidato sa pagkasenador. Gayon din ang kapatid nitong si Wanda Tulfo Teo na nominee ng Turismo Party List at ang re-electionist na asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa petitioner, disqualified ang mga ito sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng Saligang Batas na nagbabawal sa political dynasty, gayon din sa issue ng pagiging natural-born citizen o citizenship. Sinasabi po niya na ito ay pinagbabawal ng saligang batas natin and therefore dapat hindi payagan sapagkat yung pong mga tumatakbo ay related sa isang incumbent na senador, si Senator Raffy Tulfo. Meron din po nabanggit na isang paragraph doon patungkol sa issue ng citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa isang normal na proseso ang kaso ng mga Tulfo. Pagkatapos na mairaffle ang kaso, maglalabas ng summon ang dibisyon para sagutin ng mga respondent ang reklamo. Kaagad na maging issue yung naturang dibisyon ng summons na tinatawag upang pasagutin sa 5 araw ang mismong mga respondents para doon sa kanilang hinaharap na disqualification cases. Kapag nakasagot na ang mga respondent sa loob ng 20 araw, ay inaasahang maglalabas na ng desisyon ang dibisyon. Tiniyak ni Garcia na tatapusin nila ang kaso bago ang halalan sa Mayo hanggang sa Antbank level. Ibig sabihin, kapag natapos sa dibisyon, maaari pa kasing umakyat sa Antbank ang kaso. Dahil kasama po siya sa isang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Nilinaw ng COMELEC na hanggat hindi pa pinal ang desisyon ay mananatili ang pangalan ng mga ito sa balota, lalo na at nasimulan na ang printing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan, ayan, pag-usapan na po natin yan. Ito pong issue na to. Una-una, alamin po ba natin, sino po ba yung nagdemanda? Okay? O nag-file ng disqualification case. Okay? Una-una sa lahat, etong naghain na to, yung pangalan niya si Attorney Virgilio Garcia. Okay, sino ngayon to si Attorney Virgilio Garcia? Etong si Attorney Virgilio Garcia, siya lang naman ay tumatakbo rin bilang kinatawan ng Quezon City laban kay Representative Ralph Tulfo. Alam ko na para hindi halata idinamay mo yung buong Tulfo pero talagang kalaban mo si Ralph Tulfo. Etong abogadong to medyo may problema tayo dito Alam nyo kung bakit? Kasi napaka-importanting maunawaan natin mga kababayan. Yung kanyang sinasabing sa Article 2, Section 26 na kung saan pinagbabawal ang political dynasty. Malaking problema natin dyan. Okay? Malaki ang problema natin dyan dahil una sa lahat, yan po ay nasa konstitusyon natin ngunit wala pang enabling law. O ibig sabihin kung papaano ang detalye ng batas na ito. Importante ko kasi yan. Nandyan lang yan bilang parang gabay na bawal yan bawal na yan. Pero ang tanong, sino ba yung mga yun? Ano ba dapat, paano ipapatupad yung batas na yan? Yun ang tinatawag na enabling law. Ano yung details nun? Wala pa po yan. Yan ang malaking problema niyan. Ngayon, sino ang gagawa nun? Walang iba kung hindi ang mga congressman natin, senators natin, na kung saan puro political dynasty. Yun ang problema dyan. Ang matindi pa ho dyan, ito sana kung galit lang siya kay Ralph Tulfo, sana yun na lang ang pinagdiskitahan niya. Hinanapan niya pa ng kung ano-anong kaso na ano-anong disqualification case. Uy, Attorney Virgilio, desperado ka? Alam mo ba dahil sa ginawa mong yan, lalong mananalo yung Tulfo? Baka naman kasi yan lang ang tsansa mo. Alam mong yan lang ang tsansa mo na manalo.
ma-disqualify kasi alam mo matatalo. Ako, again hindi ko kinakampihan ng Tulfo. Alam ninyo, binabanatan ko minsan si Erwin Tulfo, binabanatan ko minsan si Rapi Tulfo, maging yung anak niya. Di ba? Alam nyo yan, binabanatan natin yan. Kaya lang, mga kababayan, may naaamoy ako kasi dito eh. Una, politika ho ito. Halatang halata. Politika ho itong ginagawa niyang ito at dinadamay niya yung entire Tulfo, which is mali. Bakit to kanyo? Kasi alam nyo, yung mga ganitong style, alam ko na naman ang pahihitnan niyan, ang ending nito eh. Sa pool na naman ng mga Duterte dito. Bakit? Sila mga Duterte ganun din eh. Di ba? Andiyan si Sara Duterte. Yung kapatid niya, congressman. Yung kapatid niya, mayor. Yung tatay niya, dati presidente eh. Oh. Di ba ho? So, dati nga, nagkasabay-sabay silang apat eh. Oh. So pag yan sinabing, bawal lang ang political dynasty, ganyan-ganyan. Oh. Di sa pool na mga Duterte dyan. Kaya malaking katarantaduhan na naman to eh. Alam na ho natin yung mga ganitong klaseng style eh. Style nyo, bulok. Sa totoo lang, style ninyo, bulok ha. O pakinggan natin itong si Ben Tulfo kung ano sinabi niya tungkol dito kasi importante maunawaan natin to eh. Everybody's entitled to his opinion. Pero ako, pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, partikular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumapasa. Eto kahit nga po si Senator Ben Tulfo, Senator, hindi kasi panalo na ito. Si Senator Ben Tulfo, sa tingin ko, tingnan mo siya mismo against sa political dynasty. Ayaw niya yan. Ang problema, walang enabling law. Importante kasi yung enabling law na tinatawag eh. Paano may papatupad? Ano yung guidelines niya? Anong definition ng political dynasty? Ito ba ay when you say political dynasty, yung lang bang lugar lang na yon? Halimbawa, sa isang sa Cebu, yung magkakapatid, yun ba ang ibig sabihin ng political dynasty? O yung may balwarte? O yung political dynasty basta pumasok sa gobyerno, ito po ba ay kasama po ba dito yung masasabi mong magkakaiba ng branch of government? Pwede kasi yun di ba? Pwede ka sa LGU ka, pwede ka sa Senate ka. Hindi natin alam. Kaya nga importanteng may enabling law dyan. Ito pa bago ko ituloy ito si Ben Tulfo, meron lang akong babasahin sa inyo. Kasi ito sabi dito, ito si Attorney Virgilio R. Garcia, yung ay isang abogado at broadcaster na sa kanyang mga legal na gawain sa pagsabak sa politika. So tumakbo na po pala itong 2022. I think olat din ata ito. Tapos sa kanyang karera bilang abogado, si Attorney Garcia ay nasangkot di umano sa ilang mga legal na usapin. Noong 2003 ay nasuspinde ng 3 taon mula sa pagkaabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation at iba pang hindi ito nabasa ko lamang po ito sa isang news. Okay? Nabasa ko lamang po ito. Ito'y alleged na nangyari sa kanya. So may mga decision dito. Okay? Nabasa ko ito sa jur.ph na kung saan may nandito yung kanyang kaso. Ayan, lumabas po dito. Ano pa ang kanyang kamakailan lamang. Yan, ito na nga. Naghahain siya ng... so, ibig sabihin, hindi pa po natin sinasabing ito'y hinuhusgahan natin yung pagkatao niya. Pero pambihira, ano itong kaso? Ano itong issue sa kanya? Nasuspende ng 3 taon sa pag-aabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation. Ito nabasa ko sa news. Again, this is an alleged accusation and this is a news. Ibig sabihin, ito'y galing sa balita. Hindi natin sinasabing kumpirmado ho ito. Nililinaw lamang po natin.
Ito po ang report na makikita ho natin yan sa jur.ph. Okay? Andyan po yung kanyang kaso o kinasangkutan. Ngayon, again, more than the background of this person, definitely malaki ang ating problema sa kanyang gustong tumakbong representante ng nakalaban niya ang mga tulpo. Tapos ikaw ang magpapadisqualify. Malamang sa malamang, wala talagang chance ang manalo ito kaya pinadidisqualify niya mga tulpo.